Ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman niya pala. Nako, eto, nakita po na madalas daw magkasama si PBBM at si Isko Moreno Dumagoso. No? Hinala daw ng iba na kesyo inabutan daw si Isko Moreno ni Lisa Marcos na para daw ito ay kumampi at nababahala din daw po sa iba't ibang social media ang mga DDS. No? Talagang lagi daw magkasama itong mamang ito. No? At ngayon, at sinasabi sa kasabay ng pagsama lagi daw ni Yorme doon sa kung saan si BBM daw gumagawa ng proyekto doon sa Maynila, kasabay naman niya umugong na pinagbawal daw di umano ni Isko Moreno ang mga rally sa Maynila upang sa ganon hindi makapagbigay ng mga opinyon ng tao at hindi makapagbigay ng mga saloobin o freedom of speech laban sa Administrasyong Marcos. No? Kaya ganoon ang hinala ng iba. Ngayon, lilinawin natin, gano'n niya ba talaga? Ngayon, ito, dito muna tayo, babasahin natin to. PBBM at Yorme Isko, nagpulong, more projects to come sa bagong Pilipinas. Okay, ito pa. Dumalo, kaya pala makasama ito pala sa mismong Maynila Public Information Office. Dumalo si Mayor Isko Dumagoso kasama sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagbubukas ng Phase 4 sa Pasig Binyang Buhay Muli, Binigyang Buhay Muli. Project na ginanap ngayong October 19, 2025 sa Loton, Pasig River Ferry Station. Ang Phase 4 ay nakatuon sa pagpapatayo ng walkways, bike lanes, commercial space at mga tulay na nagbibigay na mas ligtas at naghihiwalay sa daloy para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Layunin ng proyekto ito na hindi lamang pagsiglahin ang aktibidad sa mga pedestrian at siklista, kundi hikayatin din ang turismo sa magdurugtong mula sa Port Santiago hanggang sa Eroceros Forest Park. Ngayon, wala naman tayong pakialam sa anong gagawin ni Pangulo kasi gagawin naman talaga niyan. No? Ngayon, eto sa akin. No? Si Isko Moreno po, sabi nila, kasi may nag-post dito sa atin na, may nag-post daw, eto, basahin natin ha. Si Isko Moreno daw, ang yari sa'yo, Yorme, magkano tinapal sa'yo ni Lisa Tanas? Alam na this. Di ba? Si Yorme talaga po. Eto, mahilig to magpaganda ng isang lugar. Kung natatandaan nyo nung pandemic, ito para sa akin the best talaga si Yorme. Dapat niya, para sa akin, pag ito naging presidente, tatlong best nito ang mas matalino kay Junior Ito si Junior, wala Totoo lang. Di ba? Kaya yung pagsama-sama ni Yorme kay Isko, lamang si Isko sa pag-iisip po, mas matalino, hindi mas, matalino si Isko kaysa kay Junior. Di ba? Si Isko Moreno, kung napapaalala nyo po, kung natatanda kasi sa lugar namin, may tinatawag na task force discipline. Kung saan, mga kababayan, tuwing madaling araw yung mga mayor lumalabas sa madaling araw o kaya hapon, nililinis yung mga nakasagaban na sa mga vendor, mga illegal na nakatayo, mga building, yung mga tindahan sa bangketa, winawash out lahat yan. Nauso yan po kay Mayor Isko Moreno. Siya po nagpasimula niyan. Madaling araw pa lang ginagawa niya na sa Maynila yan. Nung pumutok si Mayor Isko Moreno, dumami din yung subscriber niya, followers niya. Doon ginaya ng mga lunsod. Ibig sabihin, si Mayor Isko Moreno, bago pa lang isipin ng isang presidente, tatandaan niya yan. Naisip na niya matagal na. Kaya nga ito, kung talagang gusto niyo ng katinuan sa Pilipinas, Isko Moreno talaga O kaso wala talaga, hindi ayaw pa ng tao siguro sa kanya, no? Eto, dumako tayo dito naman sa nababahala po ang mga DDS sa pagsama kay Yorme. Dahil alam naman natin si Yorme Isko Moreno po ay inendorso po ni Sara Duterte yung po panahon ng kampanya dyan sa Maynila. No? At alam naman natin, wala namang pinakita masamang tinapay si Paolo Duterte kay Isko Moreno at hinihinala ng iba, ito ay bumaliktad na daw. No? At tila yata nagpabayad daw, kesyo pinabayaran ni Alisa. Sabi ko nga, hindi kayang bayaran ng isang Isko Moreno. No? Ito ay talagang ginagawa niya para sa ikagaganda at ikauunlad ng lunsod na kanyang nasasakupan. No? Ito, dumako tayo dito sa kanya. Bawal niya ba talaga ang rally? At yung mga magra-rally ba talaga, tinanggalan na ni Yorme ng freedom of speech para hindi na makapagsalita at nautusan to ni Lisa daw na pagbawal mo ang mga rally kesyo ganyan para hindi na daw makapagsalita laban sa administrasyon. Kasi alam naman natin mga kababayan,
sa malawakang mga organisasyon, mga religion, lahat ng mga grupo, walang ibang pinagdadausan ng malawak at sentro o ground zero nga, ika nga, doon sa Maynila talaga, kung saan pinangungunahan ni Isko Moreno. No? Kumbaga, walang ibang pwede ang tao maisipang pumunta at magsalita laban man o freedom of speech sa Maynila. Ngayon, kung ipagbabawal ito ni Isko Moreno, paano pa makapagsasalita sa social media? Hindi naman pinakikinggan, no? Ito, painggan natin kung ano yung paliwanag ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ito. Tablets din. Pero yan po ay nahinap din donasyon sa PAGCOR. Maraming salamat. Yan. At patungkol pa rin po sa preparasyon, paghahanda sa The Big One, nagkaroon po kayo ng meeting with Mendiola Consortium Schools. Oo, kasi Mocha, may mga nire-request sila. Sabi ko, na sila dahil lagi nirarally yung Mendiola. Sabi ko ako, nananawagan na huwag na mag-rally sa Mendiola kasi nasisira yung pag-aaral ng mga bata. Apektuhan na naapektuhan. Sabi ko, ba't hindi kayo magsalita? Manawagan din kayo as consortium. Tingnan natin, sa mga rallyista, tingnan nyo po. Itong mga nandito kausap ko ay mga presidente, board, iba't ibang school sa amin. Talaga nahihirapan na po sila. Hirap na po yung mga mag-aaral doon. At nasasayang naman yung pinag-aaral ng mga magulang. Gastos dito, gastos doon. Tapos mawawala ng klase bigla-bigla, wala namang bagyo. Kasi may rally, may gulo. Kayo po ang lumugar sa damdamin ng magulang, ng isang magulang, na ipinadala niya ang anak niya sa Mendiola para mag-aral. Tapos magagambala dahil sa rally-rally. Wala namang masama mag-rally sa Maynila. Welcome nga sila sa Maynila. Pwede naman kayo sa Liwasang Bonifacio. Kasi pag sa Mendiola, ang laki niyan. Baka lang hindi naiisip ng mga rallyista. Ang nasisira natin, nadi-disturb nating community, let's just say, La Consolacion, St. Jude, San Sebastian, San Beda, CEU, FEU, UE. Imagine mo yung mga populasyon. Yung isang school nga dyan, nagsara na. Kawawa naman, nagsara na. Siyempre, kung ako naman ang magulang, ba't ko ba ipadadala yung anak ko sa mag-aral sa Mendiola? Sa ibang eskwelahan na lang. Yan po ang masamang epekto. Kaya yung ikinagagalit namin, dinudumihan ninyo, ginugulo ninyo, yung inaayos namin. Tingnan niyo yung masamang epekto. Ngayon, ako naman, ang hinamon ko naman, sabi ko, bakit kayo mga presidente ng mga eskwelahan, wala kayong advertisement? Or magawa kayo ng public common, total, may simbahan, may pag-aari ng simbahan, may pag-aari ng privado, o may pag-aari ng NGO. Ayun ko, pagsalita kayo. Manawagan kayo sa mga rallyista, whether they are pro-BBM, pro-Duterte, pro-Pinklawan, o kung ano-ano pang kaliwa at kanan. Ibig sabihin, once and for all. Alam mo, ito, dali lang Ito, tignan mo magsalita si Yorme talaga. Klaro, naiintindihan ng tao. Kung saan sa pinakamagandang maunawaan mo, ipaiintindi niya sa'yo. Hindi ka tulad ng sensya na sa mga loyalista, hindi ka tulad ni Junior Siguro si Junior, kaya nadikit dito, kasi sikat din to Di ba? Ako, ang layo kay Junior kumpara mo kay Isko. Kay Isko ako, 10 beses. Alam mo kung ito, sabihin ko sa inyo para sa akin kung talagang gusto nyo na matino clear sa lahat at patas, sabihin ko sa inyo, Isko Moreno. Ako sa akin lang, pero wala, hindi man natakbo to di ba? Para sa akin ito talaga. Kasi may charisma to kung saan napapaamo niya yung mga tao di ba? Leave Mendiola as a center of education the way it was before. Yun yung akin. Yun yung punto ko. At yun din ang punto nila. Kaya lang sabi ko, sa pananahimik ninyo, parang local government lang ang nagre-reklamo. Kailangan i-air nyo rin yung boses ng mga magulang na nag-aalala, galing sa probinsya, ipadadala nila sa dormitoryo, doon sa Moraita, o doon sa Mendiola,
para mag-aral sa mga eskwela ninyo. Gagasto sila, magsisikap yung magulang, nasa abroad, OFW, immigrants, papadala para mag-aral yung anak sa Bisaya, sa Mindanao, padadala yung mga anak. Siyempre, nag-aalala yung mga magulang. Sabi ko, i-air nyo rin yung boses ng mga magulang. At i-air nyo yung mga boses ninyo. Publicly, magawa kayo ng public statement. Ipanawagan ninyo kung sino man mga political organization or political beliefs in difference with one another, whether pro-administration or anti-administration, na huwag na doon sa Mindiola. Kasi yan ang naging epekto. Alam mo ba, meron ng epekto. Ang laki ng decline ng populasyon nila. Yep. Yan ang totoo. Sabi ko, basta kami mag-aayos. Pipilitin natin, tutulungan natin sila. Tapos ngayon, katulad ngayon, nananawagan tayo ulit. Hindi naman ako magsasawang manawagan. There is freedom of speech in Manila. Okay. But there is no freedom to destroy. Ayun. Parang ngayon po ata meron namang rally sa Mindiola. Oo nga hindi ko binibigyan ng permission. Basta sa Mindiola, hindi ko kayo bibigyan. Yun naman pala. Sa Mindiola lang po hindi bibigyan ng permit. Kayo naman. Kasi sinasabi nila, hindi na daw mag-rally. Kasi alam niyo naman minsan ng balita pinuputol nila 'di ba? Ibabalita porket sinabi ni Isko, wala, hindi ko kayo bibigyan ng permit. Doon lang 'yun. Akala nila buong Manila, 'di ba? Hindi freedom of speech 'yun Naniniwala nga si Isko doon no? Sa kayang rally-rally na 'yan, sabihin ko sa inyo, baliwala Dahil sa kakapalan ng mukha ng mga nakaupo ngayon, kakapalan ng mukha nila, hindi sila matinag-tinag. Tamo ang ICI, 'di ba? Nakailang beses na yung taong bayan na magsabi isa publiko 'yan. Isa sa publiko nila next week pa. At ang masama nito, ipopospone pa nila. 'Di ba? Parang tayo pigdalaruan Pinagduloko tayo 'di ba? Kaya kahit anong rally po diyan sa Mindiola, anong rally natin diyan sa Maynila, baliwala po para sa akin Bakit to? Sa tikas ng mukha ng mga yan Hindi tatablan ng kahihiya yung mga yan o ng pag-aalala sa Pilipino na yung Pilipino nagrarally dahil sa kanila. Wala silang pakialam sa mga yan. Ipagtampo nyo na sa akin. Ngayon, kung mali ako, hahayaan ko ang tao sa lungsod ng Maynila, mga taga-lungsod ng Maynila, ang husgahan ako. Pero kayong mga dumadayo sa Maynila na nagkiklaim ng so-called freedom of expression and destroying and disrupting and disturbing the peaceful way of living ng mga taga-Maynila, ayun, titindigan. Kasi obligasyon ko yun bilang magtampo. Magtampo na yung sino magtampo. Basta ako, ayoko. Huwag dyan sa medyo. Yung pinag-uusapan natin, eskwelahan pa lang. Paano pa yung mga nakatira sa lugar? Karapatan din. Ayun, bawal ba mag-rally sa Manila? Ay, hindi po. Yun, napakalinaw Pwede mag-rally sa Manila. Mali yung siya sabi ng iba na pinagbawal ni Scott, binayaran daw ito, tinapalan daw ito ng pera ni Lisa. Meron ba lugar na para mag-rally sa Maynila? Meron po sa Liwasang Bonifacio. Kanda-durog-durog na nga ang ginawa kong halaman doon. Pero okay lang. At least doon, wala tayong masyadong mababalang except trapiko. Kasi tatamaan yung loto. Other than that, sana nga, hindi ko kayo inaawat. To express your dismay, grievances. Sabi ko nga, pumunta kayo sa Liwasang Bonifacio, magsisigaw kayo, kahit pati ngalangalan nyo, makita ng tao, kakasigaw. Okay lang. Let's just spare Mindiola. Let's give those students, parents, teachers, professors to have peace of mind. Kayo man ang lumugar sa kanila. Galing. Alam mo kung ito presidente ng Pilipinas ngayon, halimbawa lang ito presidente ng Pilipinas ngayon, tapos si Sara ang vice president, matino ang Pilipinas. Sabihin ko sa inyo, ito, ugali nito ni Isko, kahit kakampi ka niya, matagal ka niya, kahit inendorso mo pa siya, tandaan nyo to kahit anong gawin mo sa kanyang taong ito, dahil sa'yo, nanalo siya, halimbawa lang, lahat, ito na gusto ko sa taong ito. Bakit? Tamo si Hani Lacuna. Close na close sila, pinanalo nila si Hani. Nung nagkaroon ng problema,
umalis siya. May nakita daw siya sa kanya ng mga mali. Kaya gustuhan ko sa taong ito, mga kababaya, kahit gaano ka-close o gaano ka-alyado niya yung tao, pag talipanda, sabi niya sa word niya talipandas, pag talipanda sa bayan, maski siya, unang-unang kakastigo sa tao na yon. Yan ang nagustuhan ko sa tao to. Walang kakampi to. Tandaan nyo. Sarili talaga niya. Hindi katulad nakaupo ngayon, si Junior, hindi pinsan, hindi mapatawag. Yung mga kaalyado, nahihiya. Ginawa patang admiral yung isa. Dating abogado, ginawang admiral. Tapos isa, ginawang ombudsman. Di ba? Kahit na Ben Dalo. Hindi ba? Nakita nyo mga diferensya? Kasi may utang na loob ka, kaibigan mo. Sila yung mga kaalyado mo noon. Tamo, si Tuta School Bukol at si Boy Tago. Yung ngayon, Blue Ribbon. Na pag-uutusan, ikaw ba naman, sabi ko nga sa inyo, tataluhin mo ba? Di ba, araw-araw sa alos linggo-linggo, tinataas sila ni Marcos yung kamay nila. Huwag niyong kalimutan si Erwin, huwag niyong kalimutan si Soto, huwag niyong kalimutan si Ping, di ba? Ang Pangulo, si BBM, iba't ibang lugar sa Pilipinas, pinopromote sila para manalo lang. Ikaw ba naman, dahil sa tao na si PBBM, nanalo ka bilang senador, tataluhin mo ba yung pinsan niya? O yung mga kaalyado niya? Di ba hindi? Am I right, sir? Yes, sir. Tama, mali. Di ba? Nakutahan nyo? Pero itong taong ito, Isko Moreno, ano ibig kong sabihin? Itong taong itong Isko Moreno, walang ganun. Sa ngayon, sige, bati kayo. Pero kapag ang taong bayan na ini sa'yo, siya mismo ang lalaban sa'yo. Nakita ko to. Ito ang tunay. Gapal si Senator Marcoleta. Di ba? Kahit si Jinggoy, di ba? Kita mo si Jinggoy kung paano niya safe ka na. Di ba? Sabihin, walang kakampi. Alam mo yun? Kaya niyang tirahin kahit kakampi niya. Marami kayo nakaaway ito dati niya kakampi. Si Chua, kakampi niya dati. Di ba? Nagkaayos na sila. Ganito tong si Isko. Kaya bilib ako dito sa taong ito. Kasi ganito ang pag-uugali ito. Yun dapat makita sa isang leader. Hindi yung, ay, pinsan ko yan. Malaki utang na loob ko dyan. Kaya tamo sila School Bukol, malaki utang na loob kaya, no? Kung ako si School Bukol, wala akong pakialam sa'yo kahit ipinanalo mo ko o kahit ikinampanya mo ko, kahit presidente ka ng Pilipinas, ikinampanya mo ko. Pero yung taong bayan nagreklamo sa akin, na kailangan imbestigahan na, hindi kita pakikinggan, pasensyahan tayo, alis ako sa'yo. Ganon ang paninindigan. Hindi yung nagpapakaaso kayo dyan kay di ba? Tuloy natin. Ito nga, sabi ng isang magulang, sabi ni LC Rogan, nako, yung mga anak ko noong nag-aaral pa sa Paste, biglang walang pasok pag may rally sa Mendiola. Pero, hindi pwedeng absent ang payment ng tuition fee. Yun nga po. Sino nagsikap na mapunta sa Dubai, mapunta sa Hong Kong, mapunta sa Singapore, mapunta sa Middle East, sa Europa, sa Amerika, mga magulang na lalayo sa kanilang mga anak para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Galing. May ganito bang presidente natin? Natanong ko lang kayo sumagot. Para mag-aral. At ang pag-aaral, madalas sa hindi sa Maynila po. Oo, talaga. Di ba kawawa naman? Tayo man ang lumugar sa katayuan ng isang magulang. O wag na muna yung OFW naman. O dito naman tayo sa Patalatan. Pasok ng 8 oras yung nanay at tatay. Naiintindihan niya. Dati kasi mahirap naiintindihan niya. Pero si Junior, ewan ko, naiintindihan niya mga ganyang mga salitaan. Tatabi ng konti para sa pagpapaaral ng anak. And only to find out, dala ng mga rally-rally na apekto na yung kinabukasan. O kayo man, diba? Kayo po, mga rallyista, palit kayo ng buhay ng mga magulang. Yan ang akin. Kaya, ako, sabi ko sa mga mga tawag dyan, Mendiola Consortium na school. Sabi ko, magsalita kayo. Ako, hindi ako magsasawa magsalita kasi obligasyon ko magsalita para sa kapakanan ng taga-Maynila. Pero kung hindi naririnig ng mga presidente, pare, madre, na nagpapatakbo ng mga eskwelahan, ibig sabihin, okay lang sa inyo. Pag okay lang sa inyo, kayo yan. Kung okay lang sa inyo ini-sprayan yung mga dingding ninyo, binabasag yung salamin ninyo, papato ng molotov dito, molotov doon.
okay lang na walang paso, pero tuloy ang bayad. Ako naniniwala. Kung nagsara yung isang kilalang eskwela dahil naubusan na ng estudyante, hindi ako magtataka, mauubos na rin yung estudyante. Sayang naman. Dala ng, sabi nga, for evil to succeed is for good men to do nothing. Kaya, ako, payo, sana naman magsalita sila. Mura lang naman yan. Papa-advertisement ka. Lagay nila yung position. Okay. But then again, I'll do my best. I will do my best. Hanggat kaya ko. O, huwag naman ipagtampo ng iba. Bahala sila. Magtampo sila. Na ang obligasyon ko ay manatiling mapayapa ang pamumuhay sa Maynila para sa mga taga-Maynila at mga taong dumadako or in and out of Manila. That is my goal. Alam mo, ito nag-iisip talaga itong taong ito. Sa Maynila, iniisipan niya yung mga constituent doon na mapabuti. Pati mga nakatira doon na empleyado. Diba? Hindi katulad sa Pilipinas. Diba? Dapat ang presidente nag-iisip din ng ganyan eh. Sino ba dapat? Una-una tanggalin ang mga anay. Diba? Pero kung yung anay na yon, kamag-anak mo, kaalyado mo, paano matanggal? Sabi ko nga itong case ko, walang kaalyado to. Kapag talipandas ka, aalisin ka nito. Maniwala ka, titirahin ka nito. Diba? Di mo ginawa kay Chua, di ba? And we will do so. Gusto niyo po ba na tayo? Shout out ha? O gusto mo ba ng update? O yung 55 bata na sinabi ng piskalya na nanggulo na September 21. O sinabi ng piskalya implement yung I think RA 9344. I'm not sure with the numbers. Pakinggan nyo ha. 1060. Ayan o. O ito na mga batang Maynila. Yung request nyo. O shout out. Shout out sa mga kabataan dyan. No. Di ba, pinalaya. Pero sinabi pinag-community service. Ayan o. Hindi ko alam kung pinalaya talaga. Pinalaya yung mga nanggulo sa 2021. Pero kita nyo naman, yung pagmamalasakit ni Isko, bigayan ng pag-ibig sa isa't isa. Biblical. Diba? Pinag-community service niya. Tingnan mo, pag pinairal mo talaga ang pag-ibig sa bayan at yung isang namiminuno, may kinikilalang Diyos. Kaya nga God first ito eh. Itong tao to, God first eh. May kinikilalang Diyos. Pero hindi ko lang alam sa namiminuno ngayon kung minabanggit na Diyos siya. Kayo, may natatandaan ba kayong Diyos na binanggit? Itong namiminuno sa atin ngayon, na bahala na ang Diyos o Diyos, ipapasa Diyos natin. Wala. Buti pa kasi Pangulong Duterte. Kahit ganun sabi nila, binumura ang Diyos eh. Ang minura ni Duterte noon ay hindi yung Diyos na kinikilala ng lahat. Kundi yung mga Diyos-Diyosan yun, yung mga kung saan, kung gumagawa ka ng kasalanan ba, Diyos ng mga adik, Diyos ng mga mapagsamantala. Yun, iba kasi Diyos ng mga mapagsamantala eh. Diyos yung kundi si Satanas yun. Yun ang minura niya. Pero yung Diyos na kinikilala ng lahat, or over, word, binabanggit lagi ni Duterte. Diba? Ito bang nakaupo, binabanggit na ang Diyos? Hindi, magbigay kayo sa akin ng isang prueba na binanggit niya ang Diyos. Ito, God first to, Cisco. Ito, kinalamangan ng isang taong kumikilala sa Diyos. At kung may pagkakilala, dahil sa pagkilala niya sa Panginoon Diyos, may pag-ibig ka. Pag may pag-ibig ka, nakakaramdam ka ng awa sa kapwa mo kahit gaano to na kasalanan. Huwag lang syempre yung mga talagang kasalanan na hindi na mapapatawad. Yung talaga kailangan makulong. Ito pinag-community service yung mga tao. Nag-umpisa na po through Director J. De La Fuente. Kasama ang mga magulang. Kasama ang mga magulang, nag-community service, di ba? Yun na lang kapalit. Ang ganda sa loob eh. Alam mo yon, paglabas ng mga bata na yun ang gulo na yon, iisipin nun, ang bait talaga ni Yorme. Mahihiya ka. Ang makapagbabago sa'yo, hindi yung takot, kundi yung kahihiyan mo sa sarili mo na mayroong isang tao na pinalaya ka, community service ka lang, hindi ka pinarusahan. Sa ganung paraan, ma-adapt mo yon. Baka mahiya ka sa susunod gumawa ng kasalanan. O, sama ka sa rally. Ayoko na. Nahiya na ako eh. Diba? Saka, nakukonsensya na ako. Alam mo yun? Kasi ang tao binigyan ng konsensya ng Diyos eh. Diba? Kaya ibig sabihin, napakagaling ng iniisip ni Yorme talaga kumpara sa iba. Hindi totoo lang. Kung kay Duterte man lang, sa nangyari EJK allegedly, dito kay Isko Moreno. Kung gusto nyo talaga malinis talaga, mas malinis talaga, Isko Moreno. Ako kaso hindi tatakbo to eh. Mayor na takbo nito eh. Di ba? Totoo yan. Ako nakikita ko lang At bata. At sinasabi sa Divisoria pala, wala yun. Hindi totoo yun. Ginawa niya yon dahil yung pandemic, wala nang makakain ng tao. Yeah? Ayan sila lahat.
Naglinis sila ng iba't ibang bahagi. Ayan, naglinis, oh. Maynila. Some of them are coming from Taguig, Parañaque, Pasay, Pasig, kung saan parte ng Metro Manila. Ayan po. Pumalik sila sa Maynila. Para maglinis. Inire-request sa mga taga Maynila. Tama po. Maswerte sila, hindi sila nasama. Ito yung ginawa nila. Ngayon, mararamdaman ninyo na hindi pala ganun kadali na paglinis. Aray ko! But I'm happy. I think moving forward, again and again, I've been saying, way forward. Paano natin tayo mag-way forward? Yan po, mga batang Maynila. Okay po. Ganito lang po muna tayo. No? Talagang napakagalinis ko mo rin mag-isip ng mga paraan. Na talagang patas. No? Hanggat maaari, walang masaktan, magkakapatawaran. No? Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.